mas maganda daw kung habang nawawala daw ako dyan sa likod ng puno na yan ay aalugin ko daw yung puno. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agimat Testing. Bali, ang pag-uusapan nga pala natin ngayon ay isang klase ng agimat na kung saan ito ay may pambihirang kapangyarihan. Alam naman natin mga ka-horror na may iba't ibang klase ng agimat. Nandyan nga yung medalyon, mutya, bato-omo, amulet, leklay, malalakas na orasyon at iba pa. At bawat agimat nga ay mayroong kanya-kanyang kakayahan o kapangyarihan na taglay. Andyan yung pampaswerte, pangontra sa kulam at barang, pangontra sa masasamang espiritu, panghalina o pangakit sa kapwa o yung tinatawag natin na panggayuma. At yung mga pangkalahatang proteksyon tulad ng kabal o kunat, pangliwas ng bala o panglihis ng bala, at yung pamigil. At mayroon pang isang kakayahan ng agimat na sa pelikula lang natin makikita. Ito ay ang pambulag o ang kakayahan ng isang tao na mawala o maglaho na parang bula. At yan nga ang bibigyan natin ng video reaction ngayon. Ang video nga pala na ito ay in-upload ni Kuya Kernel sa kanyang YouTube channel. At ang video ito ay may pamagat na agimat na tagulilong naglalaho pero kayang alugin ang punong kahoy. Umani nga rin ang samot-saring komento ang video na ito sa mga taong nakapanood nito. Merong mga naniniwala at marami rin naman ang hindi. Sa simula nga ng video ay ine-explain ni Kuya Kernel kung anong klaseng agimat ang meron siya. At ayon nga sa kanya, siya ay nagmamay-ari ng isang pambihirang agimat na kung saan ay kaya siyang paglahuin ito na parang bula. Kapansin-pansin din mga ka-horror ang suot na kwintas ni Kuya na sa tingin ko ay dito nanggagaling ang kanyang tinatagong agimat o kapangyarihan. So ano pa ang inihintay natin mga ka-horror? Kunin nyo na ang inyong mga popcorn at sabay-sabay nating panoorin ang video. Hello, magpapakita tayo ng isang video na magpapatunay doon sa nakaraan nating video. Nakaraan kasi nating ginagawa tungkol sa ating ito guys, no? Tungkol sa ating agimat or anting-anting. So ngayon guys, doon sa ginawa kong video, yung nawawala ako sa puno, mayroon kasi ang nag-comment sa akin doon, nabasa ko yung comment niya. Sabi niya, mas maganda daw kung habang nawawala daw ako dyan sa likod ng puno na yan, ay aalugin ko daw yung puno. So yun ang gagawin natin guys, no? Kasi medyo maganda yung ano niya maganda yung comment niya So ngayon, ang gagawin natin guys ay gawin natin yung kanyang sinasabi. So itong puno na to guys, ito yung aalugin natin, no? So sa ngayon, kung mapapansin nyo, humawak ako sa puno, hindi pa ako nawawala, no? Kasi ito kasi guys, mayroon kasing password to, no? Marami kasing password to. So maraming depende sa kung anong gusto mong gawin at katulad niyan, tagulilong, no? Pag once na humawak ako sa puno, so kailangan gamitin natin yung password na mawawala ka. So yun ang mga ka-horror, no? Kay Kuya na mismo nang galing na ang agimat niya ay may kapangyarihan na kung saan ay kaya siyang paglahuin na parang bula sa ating mga paningin. Ang nakakapagtaka lang dito kay Kuya, no? Kung dati yung mga sinaunang antingero ay gumagamit ng mga orasyon at dasal, itong si Kuya ay gumagamit ng password. Anak ng teteng, parang computer lang Ayon pa kay Kuya, ang password ay depende kung saan mo gagamitin ang agimat.
tara at ituloy natin ang video. Pag binanggit natin yung password nito, pag once na humawak ako sa puno na yan, mawawala na ako. So manahimik lang tayo ng saglit guys, no? Siguro mga 3 seconds para banggitin natin ang password para gumana siya, ma-activate siya. So yan guys, no? Manahimik lang tayo saglit. Sa punto nga na ito mga ka-horror ay babanggitin ng araw ni Kuya ang sinasabi niyang password kuno para ma-activate ang agimat. So ayan guys, no, naibanggit ko na yung password. So ibig sabihin guys, pag naibagita natin yung password, yung kanyang dasal ba, nag-activate na to siya, no? So ngayon, nararamdaman ko na uminit na siya, so gumana na siya. So ngayon guys, ang gagawin natin, pag hawak ko sa puno na yan, aalugin ko. Pag nawala ako, aalugin ko siya. Pag hawak ko, siyempre pag hawak ko niyan, mawawala na ako. Aalugin ko yung puno. Pagpapatunay, nandyan pa rin ako. So yun guys, no, gagawin na natin, no. So dito ako hawak guys. Ngayon, magbibilang tayo ng 1, 2, 3. So yan guys, naalog ko na yung puno, no? So kung napapansin nyo, nauga talaga yung mga dahon. Yung puno nauga talaga siya, no? So yun nga mga ka-horror, ano? After nga niyang ma-activate yung sinasabi niyang password ay agad siyang humawak dun sa puno at yun nga, nawala siya sa ating paningin. Ang galing! So, isa yan sa mga palatandaan guys na ako'y nandito pa sa puno na to. At yun nga mga ka-horror, ano, nakikita naman natin na talagang gumagalaw yung sanga. At siya na nga mismo ang nagsabi na nandun lang siya, nakahawak siya ron sa sanga. At siya mismo yung nagpapagalaw pero hindi natin siya nakikita. Ayun, ang gagawin natin dito maya-maya konti ay tatanggalin ko na. Siguro guys, nasa mga 10 seconds na, tatanggalin ko na yung aking kamay. Pag tinanggal ko yan guys, ibig sabihin, hindi na ako nakahawak sa puno. At lilitaw na tayo dyan. So, yan guys, no. Bibilang ako 3. 1, 2, 3. So, yun guys, no. Bale, tinanggal ko na yung aking kamay. So, lumitaw ako ulit, no? Dito ako ulit sa inyong harapan. At yun nga, after niya tanggalin daw yung kamay niya ron sa pagkakahawak niya sa puno ay muling lumabas si Kuya. Kumbaga nakita natin siyang muli. Ang nakakapagtaka rito mga ka-horror, ano, parang naiba yung audio nung video niya nung wala pa siya tsaka nung lumabas siya. So ito ikakat natin at ibabalik natin, ipe-paste ko ulit dito. Pakinggan yung mabuti mga ka-horror. Bibilang ako 3. 1, 2, 3. So yun guys, no. Bale, tinanggal ko na yung aking kamay. Napansin niyo ba mga ka-horror? So yung video nung naglaho siya, no, iba yung boses niya parang ipit. Tapos nung lumabas na siya, parang nabago, lumakas yung boses niya parang ano yan sa pag-edit ng video So maaaring itong ginawang video ni Kuya na to edited. So hindi ko rin alam pero mainam to kung ito'y totoo. So yan guys, isang ebidensya yan. Papatunay ko sa inyo na itong mga ganitong klaseng ganitong bagay, sabi ko nga ay kukunti lang, ilan lang ang mga taong mayroong ganito. Ano sa palagay nyo mga ka-horror? Totoo nga kaya ang video na ito? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan nyo kaming muli sa mga susunod pa naming mga video. Maraming salamat po.